Shalom Aleichem. Shalom po mga kababayan. This is our Preaching in the Wilderness series and the reading of Catholic Daily Gospel reading. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 12, verses 35 to 38. Glory to you, Lord. Maging handa kayo at sindihan ang inyong ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghanda siya at patutulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan nga silang handa, dumating naman siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, sa Ebanghelyo or dito sa banal na kasulatan sa New Testament, maraming mga talinghaga ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa pagdating or pagbalik. Halimbawa yung the parable ng talents. Diba yung umalis siya at ipinagkatiwalaan niya ang kanyang mga lagad ng ang talento, then later ay bumalik siya. And then at marami pang iba mga kapatid na katulad nito ang ipinapakita ng parabola or ng talinghaga na talagang ang Panginoong Hesukristo ay muling babalik pagdating ng araw. Of course, pero kung pag-usapan natin yung mga ganyan is ang tanong kaagad ay ang sumasagi kaagad sa isipan ng mga tao is it was written almost 2,000 years ago, or it happens already about almost 2,000 years or 2,000 years. Ipagpalagay na natin 2,000 years. Kasi nag-start ang Panginoon sa kanyang ministry around 30 years old siya, around AD 30. And then he finished his ministry about mga 33 and a half 33 and a half of his ministry. 3 years siyang nag-ministry and a half. So, makikita natin dito na sinasabi na babalik yung master na galing sa kasalan. So, ito yung laging ginagawa ng Panginoon na parabola. At ito'y tumutukoy sa kanya sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, yung kilalang kilala at very famous na parte ng Biblia, yung sa John chapter 14, di ba? Sa John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 1 to 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, aalis ako at ipaghahanda kayo ng matitirhan at babalik ako. So, maraming passages na sinasabi ng Panginoon na babalik siya. And then, dito nga sa Ebanghelyo na ating binasa is from
verses 35 to 38, ipinapakita na ang parabola na ito ay patungkol sa isang Panginoon na ang mga alipin ay suppose na naghahanda sila sa pagdating ng kanilang amo na galing sa isang okasyon o sa kasalan. So, walang walang obligasyon ang amo na sabihin sa kanyang mga alipin na ganito ako oras darating or ganito oras kung ano oras yung darating o ganitong araw ako darating. So, usually ang mga amo ay darating siya, hindi niya sasabihin sa kanya mga alipin. Kahit sa kasalukuyan nating sitwasyon, di ba? Kapag ang isang may-ari ng kumpanya, kung gusto niyang malaman kung ano yung ginagawa ng kanyang mga trabahante sa kanyang kumpanya, ay usually ang mga may-ari ng kumpanya ay dumarating sa kanyang kumpanya ng biglaan at walang pasabi para malaman niya at maratnan niya kung ano yung ginagawa ng kanyang mga tao na kanyang pinapasweldo. Ang kanyang pinapasweldo ba is ng mga tao ay ginagawa yung trabaho na dapat nilang gawin. Yan. That is why na dito sinasabi na kailangan nakasindi yung ilawan. Yan, ilawan. Kasi natural yung konteksto nila during that time na ito yung parang gagawin nilang ilaw, gamitin nila sa pagsalubong sa kanilang amo. Binanggit din ito yung ganitong ilawan, yung patungkol sa 10 virgins, yung 5 ang mga hangal at 5 ang mga matatalino. So, yan. Ang patunay na naniniwala tayo na babalik ang Panginoon sapagat unang-una ang Panginoon Jesucristo at tunay na dumating, nung una siyang dumating, tunay na dumating, inihula yung kanyang pagdating prior sa ipanganak na ihula in many passages sa banal na kasulatan, sa Lumang Tipan, Deuteronomy chapter 18 verse 15, Genesis chapter 3 verse 15, maging yung mga prefigurement doon sa Genesis chapter 22, yung patungkol kay Abraham at kay Isaac, at maging yung hula doon sa 1 Samuel chapter 7, 13 to 14, and then Isaiah chapter 7 verse 14, at saka Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 53, Micah chapter 5 verse 1 and 2, Zechariah chapter 12, at marami pang iba sa passages ng banal na kasulatan. So nahula at tunay nga na dumating ang Panginoong Jesucristo nung kapanahunan ni Zechariah na isang saserdote ng high priest nung panahon na yon. At nung panahon na yon ay panahon na kung saan nasasakop ng imperyo ng Roma ang Israel at nabanggit doon ang pangalan ni Pilato. At kung susuriin natin sa historical accounts ay pinapatunayan ng mga kasaysayan ng mga Romano that Pontius Pilate and Herod was really existed, or talagang sila'y totoong mga tao na umiral nung kapanahunan na yon, mga kapatid. So, masasabi natin na totoo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kasi unang-una, ang Panginoong Jesucristo ay totoo. At sinasabi niya nga na siya ay katotohanan. So therefore, kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo ay talagang totoo. So nagsabi ang Panginoong Jesucristo na siya ay muling babalik at talagang ito'y magkaroon ng katuparan na muli siyang babalik. Ang malimit na tanong natin maging sa ating mga sarili or maging tayo na mga mananampalataya ay malimit na nagtatanong na bakit
ang tagal-tagal na, almost 2,000 years na ay hindi pa rin dumarating ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Yun yung magiging katanungan natin, kahit tayo na mga mananampalataya. Of course, ang sagot dyan is, bagamat tayo ay hindi na natin maabutan, simple, stop that, hindi na natin maabutan yung second coming ng Panginoon or final coming niya. Yet, hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa lupa. Diba? So, hindi natin alam. At sinasabi ng banal na kasulatan na sa Hebrews chapter 9 verse 27, na pagkatapos na mamatay tayo dito sa harap tayo sa hukuman ng Panginoon. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man to die once, and after this is judgment. So kung hindi man natin maabutan yung final coming niya, wala na tayo rito sa daigdig. Pero yun nga ang sinasabi ng banal na kasulatan. We are not sure kung tayo ay mabubuhay pa bukas, or buhay pa mamaya, or bukas o makalawa. Hindi natin alam. At ang sinasabi pa ng banal na kasulatan, ang timetable natin na tao is different from the timetable of God. Yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Actually, prior yan, nabanggit na rin yan sa Psalm 90 verse 4. Yes, sa Psalm 90 verse 4. Medyo maingay yung mga dogdog namin kasi meron kaming dogdog na inhit, and then may mga lalaki kaming dogdog kaya maingay. Sabi dito sa Psalm 90 verse 4, ang 1,000 mga taon ay para lang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. So ganun sa Panginoon, na ang 1,000 taon pala sa Kanya ay ang 1,000 taon para sa atin pala ay sa Kanya ay parang isang araw lang. As a matter of fact, ang Diyos ay He is not bound by time. Kasi sa atin na naman nagkakaroon ng time kasi umiikot yung araw. Nakagawa tayo ng kalendaryo at ginawan natin ng mga oras at panahon. Pero ang Panginoon ay wala naman siyang He is not bound of time and space, mga kapatid. So sa Kanya, ang 1,000 taon ay para bagang isang araw lang. And then, makikita din natin dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kasi ang pinag-uusapan natin about sa pagdating ng Panginoon na nababalam yung Kanyang pagdating. So usually, tayo na maghihintay ay magtatanong, bakit ang tagal? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Dumarating kuminsan yung skepticism natin. Totoo ba talaga na babalik ang Panginoon? Kasi ang tagal na. Pero ang pinaka-basis natin na totoo na babalik ang Panginoon, kasi kung papaano naging totoo na after how many hundred of years na inihula na siya ay darating for the first time, for His first coming, ay nagkaroon ng katuparan, much more sa Kanyang final coming ay magkakaroon din ng katuparan. At kung papaano na totoo ang Panginoon, ibig sabihin, totoo rin yung Kanyang mga sinabi, sapagkat siya ay katotohanan at walang kasinungalingan na matatagpuan sa Kanya. Ay, di ba? Yung sinasabi sa banal na kasulatan. Okay. Sabi dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, buksan natin. Ang tagal-tagal. Yun yung lagi nating isipin, maging tayo ng mga mananampalataya. Pero yun nga ang ating motivation to continue to hold on and believe to the promises of the Lord na babalik siya, ay dapat nating panghawakan sapagkat siya mismo ay katotohanan. Stop that! Or away.
So yun yung magiging basis natin na kung ano ang ipinangako ng Panginoong Kristo ay totoo at talagang magkatotoo. Kaya ang sinasabi niya dun ang sinasabi sa Bible dito sa Hebrew chapter 10 verse 23, ang sabi dito mga kapatid, sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, magpakatatag daw tayo sa ating pag-asa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, ang Panginoong Kristo ay nangako na muling babalik. So, dapat nating pangawakan at paniwalaan ang kanyang ipinangako na muli siyang babalik. Bagamat tila para bagang nagtatagal ito. Na sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, tingnan natin So ito yung sinasabi ng parabola na ito about sa alipin at Panginoon, na dapat ang mga alipin ay laging handa sa pagbabalik ng kanilang amo, ng kanilang Panginoon. Sabi nito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay. The Lord does not delay His promise as some regard delay, but He is patient with you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. You see, ito sa Tagalog. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Yan yung pag-aakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So that is why pala na ang pagbabalik ng Panginoon ay tila baga ang tagal-tagal na nating hinihintay. Diba? Lalo na ngayon, darating na Adbyento, kakantahin na naman natin sa mga misa natin, sa banal na misa yung naghihintay kami, di ba? Sa iyong pagdating, yan. Okay, kakantahin na naman natin yan. Okay, pero prior to that, sa verse 9, balikan natin yung verse 8, na ito rin yung parallel ng Psalm 90 verse 4. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. So try to imagine. So that is why sa timetable natin, it seems na parang napakatagal, pero sa Panginoon ay parang isang araw pa lang. So, ang rason bakit daw hindi pa siya bumabalik, na inaakala ng iba na delay is, ang reason pala is for us. It is our chance na magbalik loob sa Kanya. Yun yung pinaka-primary purpose. He is giving us a chance na magbalik loob sa Kanya. That is why sinasabi na hindi pa siya bumabalik. Pero hindi natin mapasubalian na talagang babalik siya sapagkat nangako siya, at sinasabi nga nung nabanggit natin kanina sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold on unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. Yan, mga kapatid. So, babalik talaga ang Panginoon. Kung papaano yung mga alipin dito sa Ebanghelyo ay naghahanda para babalik ang kanilang amo, the same with us. Kinikilala natin, di ba? Tinatawag natin ang Panginoon na Panginoon. So, as we call Him as Lord, kasi dalawa naman ang kahulugan nun, katulad ng binabanggit natin, na ang kahulugan ng Panginoon na binabanggit natin is, sa Biblia, pag binanggit ang Panginoon, ang ibig sabihin nun is
yung human master at saka yung Lord as Adonai. So dalawa yun. Adoni sa Hebrew, human master, ang kahulugan. And then Adonai, which means God, na ginagamit na salita patungkol sa Diyos, Adonai. Adoni at saka Adonai. So ang Panginoon ay makikita natin na He is also Adoni, but He is also Adonai. Yung binanggit ni Saint Elizabeth doon sa Luke chapter 1 verse 43, noong nasa kapuspusan siya ng Espiritu Santo, ibig sabihin, it was not Saint Elizabeth who uttered the word, but the Holy Spirit na ibinigay sa kanya. Yung sa Luke chapter 1 verse 43, sabi niya kay Mama Mary, nang dumating si Mama Mary doon ay, sabi niya, nung binati mo ako, nagtatalon sa aking sinapupunan ang sanggol sa aking sinapupunan. And then binanggit ni Santa Elizabeth, sabi niya, who am I that the mother of my Adonai come to me? Ay pumunta sa akin. Who am I that the mother of my Adonai come to me? Yan. So, since na ang Panginoon ay Panginoon natin, ibig sabihin tayo rin na kanyang mga lingkod ay dapat maghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kahit hindi na natin isipin yung muling pagbabalik niya, mga kapatid, ipagpalagay natin hindi na natin maabutan yun. Pero yun nga ang motivation natin, lagi nating isipin na hindi natin alam kung kailan at hanggang kailan tayo mabubuhay sa daigdig na ito. At malinaw naman ang sinasabi sa Banal na Kasulatan sa mga Ngaral chapter 12. Stop that! Sa mga Ngaral chapter 12 verse 7, sabi niya, alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawang lupa sa alabok at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay nito. So you see? So yun yung sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga kapatid. And then, sinasabi din sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, na sa pagbalik ng Panginoon, para hatulan niya ang mga bansa, ay sinasabi doon sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, ay pagdating niya, ang gagawin niya ay parang hiwa-hiwalay niya ang mga tupa katulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol sa kanyang mga tupa at mga kambing. Ang mga kambing ay sa kaliwa at ang nasa kanan ay ang mga tupa. So ang tanong doon sa pagbalik ng Panginoon, saan tayo kaya mapabilang? Sa mga kambing or sa mga tupa? Di ba? So, kung taga-probinsya ka, kung may mga alaga kang kambing, you are very aware kung ano yung characteristics ng mga kambing versus sa mga tupa. Di ba, mga kapatid? At ang mga characteristics ng tupa ay binanggit din doon sa John chapter 10. So, sa pagbabalik ng Panginoon at hahatulan ang mga bansa, iipunin niya tayo at hahatulan, paghiwa-hiwalay na parang kambing at mga tupa. So ang tanong sa kanyang pagbabalik, ano kaya tayo? Kambing or nasa side ng mga tupa? Ingay talaga. Kaya kapag may mga dugdog kayo, no, na hindi nakapon, tapos may mga babae din kayo ng mga dugdog. Pag darating na inhit na yung babae yung aso, mapupuyat kayo, mga kapatid. Ako napuyat ako. So, ilang araw na. Itong isa dito ako may hawak ako dito sa ilalim ng kinakamot-kamutan ko. Lalaki din to, pero tahimik siya. So, ganyan, mga kapatid. Okay. So yun ba sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga kapatid, na darating ang Panginoon? Usually, ang sinasabi nga natin, usually ang mga amo, sabi niya, uwi ako. Pero, hindi
magsasabi kung ano oras exactly, kung ano oras babalik yung ah, ang kanila ang amo. Kasi kahit sa mag-asawa, halimbawa yung mag-asawa, sasabihin ng asawa na galing sa abroad, ang lalaki dito sa Pilipinas ay dito naiwan, sasabihin ng asawa na uuwi ako this year. Ang lalaki, sigurado hindi magtatanong kung kailan. Diba? Hindi siya magtatanong kung kailan. Hindi niya tatanungin yung lalaki. Kasi magdududa yung babae, bakit ka nagtatanong kung kailan? May tinatago ka ba dyan? At hindi sasabihin ng lalaki, ng babae kung kailan, kasi para kung may ginagawang kalokohan yung lalaki, pwede niyang i-rectify o ayusin yung kalokohan niya at ayusin niya yung sarili niya prior dumating yung babae sa specific time na sinabi niya kung mayroon siyang petsang sinabi. Pero kung wala siyang sinabing petsa na sinabi na ng babae na uwi ako this year at hindi alam kung kailan, ang gagawin ng lalaki dito sigurado ay maghahanda siya o ayusin yung sarili niya. The same with us, mga kapatid. Since hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, we're supposed to amend our lives, mga kapatid. Kasi hindi nga natin alam kung kailan darating ang Panginoon. At sigurado kung sasabihin ng lalaki, ng babae, na uuwi siya this year, pero hindi niya sasabihin kung kailan, ay sigurado na every time na gagawa ng kalukuhan yung lalaki, ay aligaga siya every time nagagawa siya ng kalokohan. Kasi baka mamaya biglang darating yung asawa niya. Kasi nangako na babalik. So the same with us, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. That is why tayo ay kanyang pinaghahanda sa kanyang pagbalik. Sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sinasabi doon na tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukulang ganti ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Yan, mga kapatid. And it's very clear. Ibig sabihin na talagang kinakailangan natin maganda. Ibig sabihin na kailangan natin na magbagong buhay. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 15, verse 14, sabi niya, magpakabanal kayo because without which no one will see the Lord. Okay. Sa Hebrews chapter 12 verse 14, magpakabanal kayo. Sapagkat hindi ninyo makikita or masusumpungan or makakaharap ang Panginoon ng mukhaan kung ay hindi magpapakabanal. Buksan natin dito. Hebrews chapter 12 verse 14. Ito strive for peace with everyone, and for that holiness without which no one will see the Lord. Yan. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita na mukhaan ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang paghahanda natin ay talagang kinakailangan na ang ihanda natin ay ang ating puso, ang ating buhay. Yan, mga kapatid. So, yun ang Ebanghelyo ngayon, yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Na maghanda tayo sa pagbalik ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan siya babalik. At may sinasabi pa rito, mga kapatid, na very strong word ng Panginoon na dapat nating pansinin at pagnilayan. Ang sinasabi dito sa Pahayag chapter 1 verse 7 and 8 or Revelation
Simboy, stop that. O Revelation chapter 1 verse 7 and 8, mga kapatid. Pahayag. Okay. Pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi, magkagayon na amen. So you see, darating siyang nasa mga alapaap at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. So ibig sabihin, walang exemption, iiyak ang lahat. Kasama ang mga mananampalataya at yaong mga hindi sumampalataya. At sa aking pagmuni-muni, pagnilay-nilay, ang mga mananampalataya ay iiyak din. Bakit? It is out of their joy. It is out of their happiness. Because ang kanilang pinagpagalan, ang kanilang pinaniniwalaan, ang kanilang pinag-investan ng kanilang oras at panahon ay totoo at hindi kasinungalingan. Iiyak. And then yung mga tao hindi sumampalataya, yung mga tao hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi naniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, iiyak din sila. Pero yung iyak ng takot, iyak ng pangamba, at iyak ng kalungkutan, at iyak ng resentment. Because ang akala nila na hindi totoo ay totoo pala, at makikita nila ng ang Panginoon ay bumababa mula sa kalangitan. Di ba ang pag-describe pa doon sa 1 Thessalonians chapter 4 sa pagtunog ng trompeta sa isang utos ng arkanghel, tutulog ang malakas na trompeta, sa kabababa ang Panginoon. So you see, mga kapatid. So therefore, naniniwala tayo na itong mga sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pagbalik ng Panginoon ay totoo, sapagkat totoo at katotohanan ang nagsasalita. Mismo ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Na sinasabing na walang kasinungalingang natagpuan sa Kanya because He is the truth. So that is why, mga kapatid, whether we like it or not, whether we believe it or not, babalik ang Panginoon. Hindi natin yan mapasusubalian. Hindi natin yan itatakwil na katotohanan, sapagkat yan ay totoo at mangyayari. Ang magiging tanong na lang ay, sa kanyang pagbabalik, ay handa kaya tayo? Sa kanyang pagbabalik, ay handa kaya tayo? Kung hindi man siya babalik, ngunit alam natin na hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Sa ating pagharap sa Kanya, kaya handa kaya tayo? Kasi sinasabi nga ng Hebrew 9:27, it is appointed to man to die once, and after it, judgment. At yun nga, sinabi din natin, nabanggit din natin kanina sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawang lupa sa alabok, at ang iyong espiritu ay magbalik sa may bigay. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, at nawa patuloy nating paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon. Patuloy nating paghandaan ang ating buhay, sapagkat katulad ng Ebanghelyo kaya kahapon ay hindi alam kung kailan darating at oras ang Panginoon. Sapagkat sinabi kahapon sa Ebanghelyo, sabi niya, hangal sa gabi ito, kukunin na ang buhay mo. Saan mapupunta ang iyong kayamanan na inihanda para sa iyong sarili? So, ganun din tayo ngayon. Sinasabihan din tayo ng Panginoon
na upang hindi tayo maturing na hangal, ay paghandaan din natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 3 verse 20 na ang totoo nating bayan, tayo manlalakbay lamang sa daigdig na ito, at ang totoo nating bayan ay ang Diyos. Ang bayan natin ang langit na kung saan naroon ang Diyos. Even King David recognized it sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15. Kami mga manlalakbay lamang sa daigdig na ito. So that is why, mga kapatid, hindi lamang dapat tayo nakapokus sa mga physical natin, but bagkus ay paghandaan din natin ang buhay, ang totoong buhay na darating sa piling ng Diyos. So shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us all and keep us safe and sound. In Jesus' name.